right. He suffered for the gospel, but God was on his side. And at the end of this road, he had a testimony. He said, I have finished my course of praise. Hallelujah. For the good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, but by His grace, the battle's almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. Looking back through all my years, there's battles along the way. Persecution made it dear, struggle day by day. But through it all, one thing I know, in Christ is victory. But when my life is over, my testament will be, I have fought a good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, but made it by His grace. The battle's almost over. I have run the race. I have fought a good fight. I have kept the faith. I have fought a good fight. I have kept the faith. Magandang umaga sa lahat. Natotoo ako sa salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng sakit sa ngipin. Sakit talaga na. Patotoo lang ako nung nakaraang linggo nung umuwi kami. Dito pa lang kasi medyo nagkaroon ng ano yung aming sasakyan ng tuktok namin. Nag-iipit na yung gulong. So, pok-pok ko dyan, medyo natakbo lang pero talagang magaling. Tapos pagdating doon sa harapan ng mall doon, ito ako talagang ayaw na kumalaw eh. So, naghihilap ako ng gamit. Wala akong dalang gamit. Ano lang, yung ratchet lang na nagkasya doon sa bleeder. Sabi ko, i-bleed natin, i-bleed. Yung binilid ko naman, hindi ko siya mahabol. Hanggang sa, ano tayo maganda, yung nadikit o walang preno. Kaya, inalaw ko na lang na walang preno. Hindi ko lang sinabi sa kaya, baka kabahan eh. Kaya, talagang kami, mabagal lang. Ingatan naman kami na po yun sa makarating sa amin. So, yung umaga naman, inayos ko. No? Saka yung dalawang gulong na ayos ko. Yung pangatlo naman, binilit ko na, naputol na naman yung blader. Yung kata kong papuntahin sa church na kalaban. So, pero nang tines ko, may preno na siya. So, okay naman ang nangyayari. So, salamat sa Panginoon at yung mga eksena talaga ang kalaban pero hindi tayo napapakinig sa inyo. Salamat din sa patuloy na kalakasan binibigay ng Diyos sa aming mag-asawa. At salamat din ako na kahit aming anak ay ginagabayan din ng Panginoon. Pero sa aking talagang desire ay makasama natin siya sa pagsamba ng kapatid. So, sama niyo lagi sa prayer ang aking family din.
At salamat sa inyo mga kapatid na alam ko kasama niyo lagi kami sa prayers. Hindi ba kami perfect mga kapatid pero we try to be perfect sa harapan ng prayer. Salamat sa inyo at Isang nakakainig po na pagbati sa nabiya po ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay mag-aalay ng awit sa Panginoon pero tupat ko na po siguro ngayon yung nakaraan. Papasalamat po ko sa Panginoon kasi naagapan ko yung nanay ko na lalakad sa ospital. Kasi kahapon po pag-aalaga po, hindi na po sa mga pagsalita. At hindi na daw makagalaw. Tumawag ako sa kapatid ko. Nag-chat po ako yung nasa ibang bansa po siya. Ngayon nasa kaso agad kasi may anak po siya doon. Medyo umiyak din ako. Buti na lang kasi hindi pa ako tumawag. Hindi pa madadala sa ospital. Matagal lang baka wala na akong magulang. Gusto ko pa naman po silang makasama ng habang panahon. Kaya salamat talaga sa Panginoon kung hindi po dahil sa Kanya ay wala na yung nanay ko. Kaya yung kasama niya ngayon na stepfather ko ay parang ano lang naman, parang bagay lang sa mundo na walang pakialam. Yan lang. Kaya, pero pinagpipili ko pa rin po sila, mahal ko pa rin po sila, wala pa rin po akong galing sa kanila. Kaya sa Panginoon po lahat ng karoon. At kung hindi po dahil sa Panginoon, ay wala rin po ako sa lugar na ito ng pagsamba. Kaya ako po ay binigyan po ko ng Panginoon sa aking puso na ihandog na awitin. Sinerits ko po niya sa YouTube at sinulat ko po siya sa papel habang pinapakinggan ko para masundan ko po siya talaga. At itong alay ko po na awitin sa Panginoon at saka ko po siya pinicturan at malasang linggo po yata po yung nakakis. Kaya ito po ay may pamagat po na ito pong alay na to ay ito pong kanta na to mga kapatid ay nalog ko po sa ating Panginoon para po sa kanyang kabutihan sa amin sa buhay. Amen. He will carry you. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storms too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot solve it. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it.
mataas na papuri sa ating Panginoon na